Bilisan nyo, pababa na si Gibilyu. Zuye, ang ganda mo talaga ngayon. Bagay na bagay sina Yixiao at Yulyu. Talagang tinadhana para sa isa't isa. Yan Xiaoqing, ang lakas ng loob mong pumunta. Zuye. Ginoo, engagement party namin ito. Engagement. Sa tingin mo ba bagay ka pa rin sa akin kay Liu Yunyan? Bagay ka pa ba sa pamilya Liu, dati, ang ama mo? Ang nagmamakaawa sa ama ko dala ang mga regalo. Noon iyon. Ngayon ay isa ka na lang basurang hindi makatugtog. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Isang walang kwenta na ni isang nota ay hindi mabuo. Kahihiyan ng pamilya yan. Hay naku. Tingnan mo ang itsura niya. Lumayas ka na. Talagang napakawalang kwenta. Palayasin niyo na siya. Layas. Ako, si Liu Ruyan, ay formal na pinuputol ang kasunduan sa iyo. Yan Xiaoqing. Mula ngayon, wala na tayong pakialam sa isa't isa. Iyan, mag-ingat ka. Huwag ka nang magpakita dito. Liu Ruyan. Ang kahihiyan sa araw na ito ay itatatak ko, yan Xiaoqing, sa aking puso. Sisiguraduhin kong ang pamilya Liu ay magbabayad ng daan-daang beses sa ginawa niyo ngayon. Isinusumpa ko ito. Saksi ang langit at lupa. Enye. Ay. Isang basurang natutumba sa mahinang tulak ko lang. Anong karapatan mong manumpa dito? Umuwi ka na lang at magpahinga. Napakahina ni Ian. Kailangan mo pa ba ng tulong ng anak ko para makauwi? Ang buhay ay parang gulong. Umiikot ang kapalaran. Ang mga lumang kwento ng pamilya yan. Ay iwan mo na lang sa iba para pag-usapan. Tama, lumayas ka na, ang kapal ng mukha. Layas, alis, lumayas ka. Layas. Alis na, layas. Lumayas ka na nga. Ikaw ang kinakausap ko. Huwag ka na dito. Manalamin ka nga para makita mo ang sarili mo. Dati akong henyo, pero sa mundong musika ang batayan ng lakas. Naging isa akong basura, na hindi man lang makabuo ng isang nota. Ayoko sa lahat ay yung nagpapanggap. Anong silip sa kapalaran? Bukas ay ang pagsubok. Ano ang ipaglalaban mo? Para pagtawanan ka lang ulit ng lahat. Pamilya Liu. Liu Ruyan. Patawad. Aking lumang kaibigan. Pero hindi ako papayag. Puso. Kung may sinumang makakapaghugas ng kahiyang ito at makapaghiganti para sa akin, handa akong ibigay ang lahat. Kahit pa ang aking buhay. Kunin mo. Kunin mo na.
Yan Xiaoqing. Pareho ang apelyido pero mahirap iwasan ang away ng pamilya. Nag-agawan sa oras. Kailangan ni Minyu si Lolo. Lolo, nasaan ka na? Munting binibini. Nasaan ako? Ito pa rin ba ang mundo kung saan musika ang hari? May mga dugo pa. Bakit may kahon ng suona dito? At anong klaseng damit ito? Ang sikip at hindi komportable. Mabuti pang hubarin ko na lang. Kamusta? Sa suot niyang ito. Mukhang pupunta rin siya sa pagsubok ngayon, mabuti ito. Pagkakataon na para bawasan ang kalaban ng ate ko. Kasali ka rin ba sa pagsubok ng pamilya? Ako si Hanyan. Mula sa pamilyang Han, ikaw bata. Kakakita lang natin, nagyayabang ka na. Naglalakad-lakad lang ako dito. Hala. Talagang kamay ng musikero. Ganito pala. Bakit parang hindi maganda ang ekspresyon mo? Wala. Medyo mabigat lang ang kamay mo, kapatid. Yung sinabi mong pagsubok ng pamilya. Hindi mo ba alam kung ano yon? Nakasuot ka kasi ng formal. Akala ko kasali ka rin ngayon. Formal na ba ito? Ang simple naman. Ang tabas at estilo. Nakakagulat na hindi komportable. Ele, huwag kang magsalita ng ganyan. Desisyon yan ni Master Yan. Wala tayong karapatang makialam. Pamilya yan, ibig sabihin inapo ako ng pamilya yan. Itapon mo na ang karayom sa kamay mo. Huwag mo nang gamitin ang ganyang pandaraya. Tutal isa kang kamag-anak ng pamilya yan. Dapat mong alalahanin ang dangal ng pamilya. Opo. Tama po kayo. Teka, mali. Hindi ba kaidaran ko lang siya? Bakit bigla akong yumuko sa kanya? Tara na, dalhin mo ako sa pagsubok ng pamilya. Tingnan mo, ito ang ate ko, si Han Xui. Isang henyo sa musika ng pamilya Han. Sigurado na, siya ang magiging numero 1 sa pagsubok na ito. Naabot na niya ang antas na nagkakahugis ang musika. Talagang bihira. Kakaibang talento kuya, bakit nandito ka? Maghanda ka na, ikaw na ang susunod. Kuya, sinasabi mong kuya mo siya. Ikaw si Yan Xiaoan. Kung gayon siya si Yan Xiaoqing. Ang inapo ko ay kapangalan ko pa. Pero bakit parang gulat na gulat si Hanyan? Tama na yan kuya, umupo na muna tayo sige. Yan Xiaoqing ang dating henyo. Ang huling kalahok, Yan Xiaoqing. Ang tutugtugin, 100 ibon na nagpupugay sa Phoenix. Ang lakas ng loob niyang pumunta, nagpapahiya lang siya sa sarili. Isang baldado. Balita ko kahapon, hiniwalayan siya ni Liu sa harap ng marami. At tinapunan pa ng alak sa mukha. Kahihiyan talaga siya ng pamilya yan. 100 ibon na nagpupugay sa Phoenix. Anong klaseng kanta yon? He, anong nangyari sa'yo ngayon? Huwag mo nga akong lokohin. Kawili-wili. Umaawit na ibon. Kunin ang ibon at bango ng bulaklak. Ang taong makakagawa ng ganitong musika ay siguradong hindi pangkaraniwan. Sa tingin ko hindi na kailangan pang ituloy ito. Ang isang taong nawalan na ng kakayahan sa musika. Bakit pa akyat sa entablado para magpakahiya? Ganito pala ang sinapit ng may-ari ng katawang ito. Kaya pala maraming dugo noong nagising ako. Huwag mong pagsalitaan ng masama ang kuya ko. Hiniwalayan na nga sa labas. Inubos na ang dignidad ng pamilya yan. Bawal pa kaming magsalita. Na, mukhang. Kahit ang iba niyong kapamilya, ay sumuko na sa kuya mo. Kahit na ganoon. Ang problema ng pamilya yan, ay hindi niyo dapat pinapakialaman. Pasensya na kuya, gusto sanang pumunta ni na mama at papa. Pero pinigilan sila ni lolo. Tumakas lang din ako para makapunta. Ayos lang, panoorin mo kung paano ko sila tuturuan ng leksyon. Anong ginagawa mo? Hinihiram ko lang ang instrumento mo, hayaan mo na. Huwag mo nang patulan ang isang baldado. CJ, tingnan natin kung anong sorpresa ang ibibigay ng panahong ito.
Paano nagkaroon ng ibon dito? Si Elder Su. Sino ang tumutugtog sa labas? Ginoo. Pagsubok po ng angkan ngayon ang tumutugtog sa labas. Ay malamang si Yan Shaoqing. Anak ni Yan Song, patingin ang record niya. Pagkatapos ay papuntahin mo siya dito, opo. Wow, apoy, bumabagsak ang apoy, tumigil na. Isang Phoenix, nakakakita na ulit ako. Ang galing. Gusto ko siyang makilala balang araw. Itakda mo kung kailan sasamahan kita. Talaga bang baldado siya? Ang makabuo ng hugis gamit ang tunog ay talento ng isang henyo. Nakakatakot. Isa siyang halimaw, huwag naman ganyan. Nakakahiya naman. Kuya, hindi ka ba nagsisinungaling? Bakit naman ako magsisinungaling? Sabi mo nilason ka. Umiyak ka sa kwarto ng 3 araw at 3 gabi. Paglabas mo, wala ka nang gustong gawin. Kundi ang magpakamatay. Sinabi ko ba yon? Tama na, mga ginoo at binibini. Kani-kanina lang. Natapos na ng huling kalahok ang kanyang pagtatanghal. Mamaya, i-anunsyo namin ang resulta. Mangyaring maghintay ang lahat. CJ. Iyan Shaoqing. Maaari ka bang sumama sa akin sa likod bahay? Likod bahay, doon tumatambay ang mga halimaw na matatanda. Mukhang aangat na ang buhay ng batang ito. Likod bahay. Anong lugar iyon, kuya? Ang likod bahay ng ating angkan ay lugar kung saan nagtitipon ang mga pinakamataas. Napakataas ng respeto sa kanila doon. Likod bahay. Kuya, ayos lang, kaya kung umuwi mag-isa. Ituro mo ang daan, sasama ako sa'yo. Ginoo, nandito na siya. Sige, halika, maupo ka. IQ, gumising ka. Magandang araw po. Alainan. Kaibigan. Yung tinugtog kanina na 100 ibon na nagpupugay sa Phoenix. Ikaw ang tumugtog noon. Opo. Napakaganda. Haha. May pakiusap sana ako. Gusto ko sanang pumunta ka dito gabi-gabi. Para tugtugan ako. Payag ka ba sa aking kahilingan? Maaari ko po bang itanong, Ginoo, kung ano ang dahilan? Sa totoo lang, may kakaibang sakit akong nararamdaman. Kailangan kong makarinig gabi-gabi ng musika na may mataas na kalidad. Kung hindi, sobrang sakit ng katawan ko. Yung tugtog mo kanina, kaibigan. Ang tunog ng suona ay napakaganda. Tumagos sa puso ko. Ang sakit niyo po ay... Pagkawala ng boses, alam mo rin ang sakit na ito. Nagbabasa lang po ako ng mga libro kapag walang magawa. Lolo, umiiyak si Elder Sukyuking. Lolo Sukyuking, gusto ko pong mag-aral ng musikang bayan. CJ. Mamaya dadalhin kita sa imbakan ng instrumento para pumili. Tignan natin kung anong gustong aralin ng aming munting Xiu. Ayoko, gusto kong aralin ang instrumento ni Lolo. Suona. Munting prinsesa. Mag-aral ka na lang ng mga eleganteng musika. Yes diskriminasyon yan sa mga babae. Kaya ko ring mag-aral ng suona. Kapag hindi mo ako pinayagan, isusumbong kita kay Lola na inaapi mo ako. Sige na, munting prinsesa. Tuturuan na kita, payag na. Ayan. Ang suona ay nahahati sa itaas at ibabang bahagi. Ang itaas na bahagi, gamitin ang hintuturo, gitnang daliri at palasingsingan ng kaliwang kamay. Takpan ng 8, 7 at 6 na butas. Ang kanang kamay naman, gamitin ang hintuturo, gitnang daliri at palasingsingan para sa 4, 3, 2, 1 na butas. Ang hinlalaki ay ilagay sa pagitan ng pangalawa at pang-4 na butas. Nakakahilo ang sakit sa ulo.
Kanina sabi mo gusto mong matuto. Ngayon ayaw mo na. Hindi ako umaayaw. Tuturuan muna kita. Ang munting ilog na umaagos. Ano sa tingin mo? Wow! Elder Su, tinatanggap ko po ang inyong kahilingan. Naku, maraming salamat sa iyo. Salamat, kaibigan. Munting Siu, nahirapan ka nitong mga nakaraan. Huwag kang mag-alala, ililigtas ka ni Lolo. Mauuna na po ako, ingat kayo. Hindi ba si Yan Xiaoping yon? Anong ginagawa niya dito? Anran, halika, umupo ka. Hay. May sasabihin akong magandang balita. Bumubuti na ang lagay ng lola mo, ano? Napakagandang balita po niyan. Nakiusap ako sa isang kaibigan na pumunta dito gabi-gabi para tumugtog. Hindi ko akalain. Sa wakas ay may tumutugtog na dito. Lolo, mag-ingat po kayo. Sana gumaling na rin agad si Lola. Naman. Ang madalas na pagkikita ay magdudulot ng hindi kailangang gulo. Kailangan mong sirain ang kakayahan ng isang tao. Ginawa na namin ang lahat para maluklok ka sa pwesto. May hindi ka pa ba kayang gawin? Paano kung magising ang lola ko? Ano, paanong mangyayari yon? Mukhang nahanap na nila ang paraan para gisingin si Lola. Ayon sa impormasyon, gabi-gabi siyang tumutugtog sa bakuran. Kailangan kong humingi ng permiso sa nakakataas. Bilisan nyo, ayaw nyo namang masayang ang lahat, di ba? Ikaw kasi masyado kang malambot. Kung tinapos mo na sana ang matanda noon, di mas madali. Sinabi ko na bago tayo magkasundo. Kahit sino pwede, pero huwag na huwag nyong gagalawin ang lola ko. Na, sige na. Ako na ang bahala. Yan Xiaoqing. Talagang pinili mo pang sumulpot ngayon para sirain ang plano ko. Class 3, Year 1. Dito na ba yon? Ganito pala ang pakiramdam ng sikat. Oh, hindi ba ito ang walang kwentang nilason noon? Bakit pumasok ka pa? Umuwi ka na lang at maghintay ng kamatayan. Para hindi ka nagkakalat dito. May naamoy ba kayong mabaho? Meron ba? Meron ba? Sabi ko na nga ba may mabaho ngayong umaga? Dahil pala sa inyong mga daga. Naiintindihan ko na. Alice, tabi. Ganito lang ba ang lakas ng daliri ng musikero? Brother Yan, patawad po. Brother Yan, alam mo ba ang tradisyonal na suona? Alam mo ba kung paano habulin ang taas at baba ng tono? Iyon lang pala ang kaya mo. Maghintay ka, tatawagin ko ang boss namin para turuan ka ng leksyon. Uy, tingnan nyo, mukhang may nagtatapat sa labas, dali. Yiru Hansu, tanggapin mo sana ang puso ko. Hansu, siya pala yung babaeng kayang magpaanyo ng musika. Tol, padaanin mo ako. Hindi mo ba nakikitang hindi ka sinasagot, ibig sabihin nun? Ayaw niya sa'yo. Sino ka ba, boss? Siya yung kaklase nating nilason.
Yung tumigil ng 1 taon, si Yan Xiaoqing. Na boss, siya nga. Pinahiya niya kami kaninang umaga. Parang sinampal ka na rin niya. Yan Xiaoqing, ang lakas ng loob mong ipahiya ako. Kung sinabi mo, edi. Sadyang mahilig lang akong magsabi ng totoo. Magtuos tayo. Hindi naman yata patas yan. Alam mong sira na ang musika niya, hahamunin mo pa. Na, isa kang basagulero. Ayos ito. Medyo mahina ang utak ng taong ito, pero malakas ang puwersa. Tingnan natin kung ano ang kaya niya. Sige, kapag natalo ka, magiging alalay kita. Kailangan mong gawin ang lahat ng iutos ko. Paano kung ako ang manalo, ikaw? Hindi ka mananalo. Pero kung manalo ako, huwag mo nang guguluhin si Hansi, sige. Laban kung laban, anong labanan? Pagandahan na lang tayo ng impluensya. Ang daya naman. Alam ng lahat na si Wen Xiaoying ay magaling sa puwersahan. Na, tapos na siya. Huwag ka ng maraming satsat. Lalaban ka ba o hindi, sige? Huwag kang magsisisi kapag nakita mo ang instrumento ko. Yakyat niyo iyan. Tambol pala. Kaya pala gusto niyang makipagpagalingan ng impluensya. Pagdating sa ganyan, walang tatalo sa tambol. Na, siguradong talo na siya. Tuloy ba, sige? Umpisahan mo na, hindi ba sabi niyo wala na siyang talento? Totoo, kaya nga tumigil siya ng 1 taon sa pag-aaral. Bakit pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin? Kailangan ba nating tumulong? Normal lang ang away, bata. Yan Xiaoqing, mula sa pagiging henyo, naging basura, at ngayon ay bumangon muli. Tingnan natin ang iyong lakas. Napakalakas ng puwersa. Ang tunog ng tambol ay parang rumaragas ang ilog. At bawat hampas ay mas malakas kaysa sa nauna. Talagang mabangis si Wen Xiaoying, napakayabang. Hindi ka pa ba titira? Sa oras na simulan ko ang 3 along rumaragasa, walang sinuman sa henerasyon natin ang makakapigil. Anong ginagawa niya? Nakatayo lang siya. 3 along rumaragasa. Nakakatuwa. Makakita ng sinaunang pamamaraan sa panahong ito. Isa itong sorpresang regalo. Tuturuan ko ng leksyon ang palalong ito. Talo na. Ay. Buwisit. Paano niya nalaman na may isang paghinga sa teknik na ito? Isang pagkakataon lang. Para maputol ang ritmo ng tambol. At mahatak ang kalaban sa sariling ritmo. Kapag nahulog ka na sa ritmo ng iba, mawawalan ka na ng kontrol. Inasinta niya talaga ang kahinaan ng teknik na yon. Hindi ko alam kung tsamba lang o. Bakit ang galing ng batang ito? Talo na, talo na. Ang galing. Imposible, anong nangyari sa'yo? Nabutas na naman. Talagang hindi matibay ang gamit ng iba. Ah, Pag-ihip ng suona, ginto at libu-libong ibon. Kaya naman pala ang lakas ng loob niya. Hindi ko akalaing matatalo ang tigre. napakaganda ng naging laban. Hay. Hay. Paano mo na lamang doon ka titira? Ninakaw mo ba ang teknik ng pamilya namin? Bata, hindi mo pa ba natutunan ang 10 mukha ng kulog ng pamilya nyo? Tigil. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaki mong problema? Turuan niyo po ako, Lolo. Masyadong matigas ang ulo, masyadong mapagmataas. Salamat sa papuri, Lolo.
Tingnan mo, anong sasabihin ko sa'yo. Gusto mo bang matutunan ang teknik na ito? Alam mo ba ang kahinaan nito? Walang makakatalo sa unang 100 tira. Pero sa ika-100, isang tira lang, talo ka na. Alam mo naman pala, bakit mo pa inaaral? Pero gamit ito, wala pa akong nakaharap na tumalo sa akin. Basta sa loob ng 100 tira. Matatapos ko ang laban sa isang tira. Akala mo lang iyon. Walang makakatalo sa'yo gamit ang 3 antas ng teknik. Paano kung may makaharap kang nakakaalam nito? Paano kung mas malakas sa'yo ang makaharap mo? Kakasimula mo pa lang sa pagbagsak ng 7 bituin. Paano ka lalaban? Anong gagamitin mo panlaban? Kung ganoon, magpapalakas pa ako lalo. Kailangan mong matutong mag-adjust para hindi ka matalo. Sampung mukha ng kulob. Ang nawawala at pinakamataas na teknik. Bakit parang nag-iba siya ng anyo? Naku, mahuhuli na ako. Teka. Bakit parang may nararamdaman akong kakaiba? Parang may sumusunod sa akin. Anong nangyari? Bakit tumigil siya sa pasukan? Hindi ba kailangan niyang dumaan dito? Nga. Bakit nakatayo lang siya doon? Susugod pa ba tayo? Buwisit, sayang ang pagkakataon maghanda. Sugod. Hello. Elder Su. Pwede niyo po ba akong sunduin sa kawayanan? Opo. Nandito lang sa may pasukan. Anong problema ng batang ito? Ang lakas ng pakiramdam. Susugod pa ba? Sugod ka dyan. Buko na tayo. Tara na, alis. Kahit malapit na sa likod bahay, hindi pa rin pala ligtas. Puno rin pala ng gulo ang panahong ito. Haha. Anong tutugtugin mo ngayong araw? Pwede po bang magpahinga muna sandali? Naman, Dachon. Magtimpla ka ng tsaa, huwag na po. Ang seguridad ng likod bahay. Ganito ba talaga kahigpit palagi? 10 oras na ng gabi, may nagtatrabaho pa rin. Masyado mo naman akong pinupuri, kaibigan. Ang mga pinili kong gwardiya ay mga pinakamagagaling na talento. Pati po ba sa kawayanan? Sa kawayanan? Parang may 3 o 5 tao na umaaligid sa kawayanan. Mukhang may masama silang balak. 3 o 5 tao. 3 o 5 tao. Pasensya na at nagulat ka. Magpapadala agad kami ng tao para mag-imbestiga, huwag kang mag-alala. Hindi mahalaga ang pangalan ko. Pero kung may nakakapasok at labas dito ng basta-basta, baka hindi na rin ligtas ang lugar na ito. Ah, opo. Tama po kayo. Bakit parang nakakaramdam ako ng bigat at otoridad mula sa batang ito? Kailangan ko ng tutugtog ng guzeng para sa bayan ako. Maaari ka bang maabala? Walang problema, sige po. Pagpasensyahan niyo na ang kakayahan ko. Hanggang dito na lang muna tayo ngayong araw. Mabuti, sige. Maraming salamat sa iyo, kaibigan Xiuxiu. Kung naririnig mo ako, dapat alam mong nagbalik na si Lolo. Masyado kayong magalang, Elder Su. Babalik ako bukas sa parehong oras. Sige, mag-ingat ka. Xiuxiu, tignan mo.
Sa ikawalong nota, kailangang tumigil sandali dito. Hihintayin natin ang isang paru-paro na lumipad. Hay naku. Sa pangalawang bar, ikawalong kumpas, huminto ng kaunti. Gising ka na. Zenhe, sino ang tumutugtog sa labas kanina? Dali. Pakiusapan niyo ang ginoong iyon na bumalik. Ginoo, sandali lang po. Ipinapatawag po kayo ni Elder Su. Gising na ba ang punong elder na si Sukyuking? Achon, hindi ko alam. Sabi ni Elder Su, malaki ang utang na loob niya. Kaya gusto kayong makita. Gusto ko rin siyang makita. Pero matagal nang pumanaw si Lolo. Imposibleng si Lolo iyon. Ang tugtog kanina. Ikaw ba ang tumugtog noon? Sa pangalawang linya, ikawalong kumpas. Bakit ka tumigil sandali? Kahit mahina lang, ang ritmo ay parehong-pareho sa estilo ng yumaong ninuno, kakaiba. Nasanay lang ako dati. Noong tinuturuan ko ang isang batang babaeng iyakin at tamad, lagi siyang nagkakamali sa parteng yon. Kaya niloko ko siya at sinabing, may paru-paro dito. Kailangan nating hintayin lumipad ang paru-paro bago ituloy ang nota. Sino-sino ka ba talaga? Siukshu. Yung paru-parong iginuhit mo gamit ang tinta. Kumalat ang tinta sa kalahati ng pakpak, hindi ba? Lolo. Kayo nga po. Pero bakit ang bata niyo tingnan? Isang panaginip na tumagal ng 100 taon. Nagbalik ang aking kaluluwa. Iba man ang katawan. Ang kaluluwa. Ang kaluluwa ay ang lolo mo pa rin. Lolo. Lolo. Patawad. Patawad, Siukshu. Nahirapan ka ng dahil sa akin. Hinding-hindi na aalis si Lolo sa tabi mo. Punong elder tungkol sa dugo at angka ng pamilya. Hindi po ba parang imposibleng mangyari ito? O baka naman, nagkataon lang na pareho sila ng estilo sa musika o kaya? Zenhe, pumunta ka sa silid-aklatan ko, sa silangang pader, ikatlong istante. Kunin mo ang kahon ng suona na gawa sa pulang sandalwood opo. Sabi ni Lolo, hinuli niya ang paru-parong ito para sa akin. Hindi na ito lilipad palayo kailanman. Sayang lang at noong nagtatampo ka habang nag-ensayo, napatakan mo ito ng luha. Kaya kumalat ang tinta sa pakpak. Lolo, ano po ba talagang nangyari? Paano kayo nakapunta sa kasalukuyan? At sumapi pa sa katawan ng inapo ng ating pamilya? Ang natatandaan ko lang ay may puting liwanag na kumislap. May lumitaw na mga salita. Nakasulat na magtipon sa lugar na masagana. Magbagong anyo. Ialay ang sarili sa pinakamataas na kapangyarihan tapos iyon na. Sa modernong salita, lumipat ang kaluluwa ko. Ito pa ba ang seryoso at tahimik kong lolo? Siguro, dahil kailangan ako ng apo ko, kaya ako nandito. Hindi na ba talaga kailangang pag-isipan pa? Punong elder, sa tingin ko kailangan pa natin itong pag-usapan ng mabuti.
Kahit pa sabihin niyang siya ang lolo mo. Imposible naman na anong ibinubulong-bulong mo dyan. Bilisan mo, ipagtimpla mo ng tsaa ang lolo mo. Opo, punong elder, gagawin ko na po. Xiuxiu. Mukhang hindi angkop na tumira ka dito. Bakit niyo naman po nasabi iyan, lolo? Ngayong gabi sa kawayanan sa likod bahay, may nagtangkang umatake sa akin. Hindi taga rito ang grupong iyon. Zenhe. Punong elder, kasalanan ko po. Parusahan niyo po ako. Hindi ko alam na ang likod bahay pala ay naging taguan na ng dumi. At lugar para patayin ang mga bisita. Paano mo ginagampanan ang tungkulin mo bilang elder ng Internal Affairs? Kahit mamatay ka ng 1,000 beses ay kulang pa. Nagkamali po ako, aalamin ko po ang totoo, malinaw po. Kaya pala, Zenhe. Tumayo ka na, punong elder. Matagal ko nang napapansin. May nakikipagsabuatan sa loob ng pamilya sa mga tagalabas. Pero wala akong matibay na ebidensya. Alam mo ba na dahil sa kapabayaan mo? Ang lolo mo sa tuhod ay muntik nang mamatay ulit. Hayaan mo na. Lahat naman ng tao nagkakamali. Dahil kay lolo, hindi muna kita parurusahan. Pero kung hindi ito mareresolba, huwag ka nang maging elder. Salamat po, lolo, aalis na po ako. Sandali. Dadalo ako sa pagpupulong bukas ng umaga. Papuntahin mo silang lahat. Ipaghanda mo ng kwarto ang lolo mo. Dito na siya matutulog ngayong gabi. Opo, punong elder. Lolo, kailangan mong pumunta bukas ng umaga. Ako, ayoko nga. Nagtrabaho na ako buong buhay ko. Pwede bang pagpahinahin niyo naman ako? Matatawag ba iyong nagtrabaho buong buhay? Hindi ba si ama ang gumagawa ng lahat para sa inyo noon? Anong ginagawa niyo? Naglalakwat sa... Na, pupunta na, ikaw na ang masusunod, ikaw ang boss ko. Lolo, tugtugan niyo pa ako ng isa. Sige, tutugtugan ka ulit ni lolo. Gaya ng dati. Sino kaya ang nasa pinto ng ganito kaaga? Kanina pa siya nakatayo doon. Xiuxiu, bakit ang aga mo sa pintuan? Pasok ka, mahangin sa labas. Ayos lang ako. Lolo, maaga lang akong naghintay dito. Pumasok ka at mag-usap tayo. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Natatakot ako na kapag sumikat na ang araw. Bigla na naman kayong mawawala, lolo, gaya ng dati. Paggising ko, naisip kong nasa kabilang kwarto lang kayo. Pakiramdam ko na nananaginip lang ako, parang hindi totoo. Takot ako na paglingon ko o pagkurap ko. Magigising ako sa panaginip, at mawawala na naman kayo. Anong pinagsasasabi ng batang ito? Ang laki-laki ko na. Maglalaho ba ako parang hamog kapag naulanan ng araw? Xiuxiu, tumingin ka sa akin. Tumingin ka kay Lolo. Nandito lang si Lolo, hindi ito panaginip. Hindi rin ito imahinasyon. Ipinapangako ko sa'yo. Hindi na ako mawawala sa pagkakataong ito. Dahil pinili ng langit. Naibalik ako sa ganitong paraan. Hindi niya hahayaang mawala ulit ako. Baka nga. Nakita ng langit na nahihirapan na ang Xiuxiu ko. Kaya pinabalik si Lolo para tulungan ka. Ako. Hindi lang ako handa sa mga nangyari. Lolo, wag niyo akong pagtawanan. CJ. Naiintindihan ko, hindi kita pagtatawanan. Ganito na lang. Ipinapangako ko sa'yo. Wala akong pupuntahan nitong mga susunod na araw. Magpapaalam ako sa eskwelahan. Sasamahan lang kita. Kapag hinanap mo ako, makikita mo ako agad.
Talaga. Tutuparin ni Lolo ang pangako. Bawal kang mainis sa akin ha. Ako, si Yan Xiaoqing, ay may isang salita. Ang sinabi ko ay sinabi ko. Walang bawian. Kailan ko ba niloko ang siuksiu namin? Opo. Tama na ang iyak ang aga-aga pa. Kapag nakita ng iba na ganito ang magaling nilang punong elder, na umiiyak, baka malaglag ang mga mata nila. Hindi pa kumakain si Xiuxiu, ano? Ah, hindi pa po. Gusto ko kasi kayong puntahan agad. Sakto, sabayan mo na si Lolo kumain. Tikman mo ang luto ko. CJ, kaso puro makabago ang gamit sa kusina nyo. Kailangan ko pang pag-aralan. Huwag na lang pala. Magpadala na lang tayo ng pagkain. May pagpupulong pa mamaya. Hahaha. Ah, ang isang ito. Siya ang elder na humahawak ng pananalapi. At negosyo sa labas ang ikapitong elder. Elder Suboywan. Ito naman ang namamahala sa pagtuturo sa mga disipulo, pagsusulit at pagpapasa ng tradisyon ang ikatlong elder. Elder Sukaiming. Yung tungkol kay Elder Suzenhe kahapon. Haha. Mukhang may ibang plano ang punong elder para sa kanya. Mabilis at determinado. Apo ko nga siya. At ito naman. Ang kinilala kong anak si Suanran. Kahit bata pa siya. Matalino siya. At mahusay. Haha. Nitong mga nakaraang taon para sa pamilyang Su. Marami na siyang naayos na gusot sa loob at labas ng angkan. Napaka-epektibo niya. Malaking tulong talaga. Siya rin pala. Ang sinasanay ko para pumalit sa akin. Hahaha. Buhay pa pala si Yan Xiaoqing. Anong klase kayong pumatay, mga walang kwenta? At sino ba talaga siya? Bakit siya nakatira sa bahay ng punong elder? May iaanunsyo ako sa inyong lahat. Matapos kong pag-isipan ng mabuti, nagpasya akong ayusin ang pwesto ng mga elders. Sina Zenhi at Hongi, bilang mga elder ng Internal Affairs, ay nagpakapagod. Sa dami ng trabaho, talagang napakahirap. Palaki na ng palaki ang pamilya. Ang daming gulo. Halos hindi na sila makahinga sa bigat ng tungkulin. Hindi ko na kayang panoorin silang nagkakaganyan. Kaya simula ngayon, bababa si Zenhi bilang elder ng Internal Affairs. Ililipat naman si Hongi sa Internal Department para magpahinga muna. Pagod na sila nitong mga nakaraang taon. Dapat silang mag-relax at magpagaling. Bumaba sa pwesto. Bakit naman ganito, parang sinasabing? Promotion ito pero demotion talaga ang pagiging elder ng Internal Affairs. Ay napakahalaga para sa maayos na takbo ng pamilya. Napaka-importante. Hindi pwedeng walang namumuno kahit isang araw. Kaya nagpasya ako. Pansamantalang hahawakan ni Yan Xiaoqing ang posisyong ito. Kaya, nagpasya akong ibigay muna ang pwesto kay Yan Xiaoqing. Ano, anong nangyayari, biglaan naman yata? Sino ba yang Yan Xiaoqing na yan? Siya yung huling sumali. Sa pagsubok, yung nakakuha ng unang pwesto, si Yan Xiaoqing. Punong elder, ano pong ibig sabihin nito? Maayos naman ang trabaho ni Elder Su. At mukhang napakabata pa ni Ian. Kakayanin niya ba ang mabigat na tungkulin? Nakadepende kay ama ang lahat ng meron ako. Kung bababa si ama, tapos na ako. Punong elder. Pasensya na po kung makakapagsalita ako ng masama. Pero pag-isipan niyo po sana ulit. Naging tapat at masipag si ama sa angkan. Ibinigay niya ang lahat sa loob ng maraming taon. Kahit wala siyang malaking nagawa. Naghirap at napagod naman siya. Ang biglaang pagtanggal sa kanya. Sa totoo lang po, hindi natin alam ang kakayahan at pinanggalingan ng taong iyan. Ang pagiging elder ng Internal Affairs ay napakahalaga. Paano niyo maibibigay basta-basta sa isang tagalabas? Hindi yata tama ito. Mawawalan ng gana ang mga taong nagsisilbi ng tapat sa pamilya. Anran, tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Humingi ka ng tawad sa punong elder. At kay Ian. Punong elder, sinasabi ko ito hindi para sa sarili ko. At hindi rin para kay ama. Kundi para sa kapakanan ng angkan. Para sa kabutihan ng lahat. Kailangan ko ng makatwirang paliwanag. Kung hindi, mahirap itong tanggapin ng mga miyembro ng pamilya. Su Hongi, alam ba ng lahat ng naririto? Na inimbitahan mo si Ian para tugtugan ako?
Opo, punong elder. Kagabi lang. Sa pinakasentro ng likod bahay ng pamilya Su. May naglakas loob na magtangkang pumatay kay Ian. Sa loob ng mahigpit na binabantayang bakura ng pamilya Su. Nangyari ang ganitong karumal-dumal na insidente. Ang lakas ng loob. Planado ang lahat. Napakasamang gawain. Punong elder, naging pabaya ako. Nagkulang sa pamamahala. Nagkulang sa pagbabantay. Nakahalusot ang mga masasamang loob. At nakagawa ng krimen. Kahit mamatay ako ay hindi sapat na kabayaran sa kasalanan ko. Parusahan niyo po ako, punong elder. Ang iyong kapabayaan ay husgahan ng pamilya. Itatala muna namin ito. Tatanggalin kita sa pwesto para mailayo ka muna sa gulo. At sa lugar ng mga intriga. May reklamo ka ba? May reklamo ba ang iba? Wala po akong reklamo. Malugod ko pong tinatanggap. At gagawin ko ang lahat. Para malutas ang kasong ito, huhulihin ko ang utak sa likod nito. At parurusahan ayon sa batas ng pamilya. Su Anran, sapat na ba ang paliwanag na iyon? Punong elder. Hindi ko po alam na may nangyaring ganoong kalaking gulo kagabi. Patawarin niyo po ako. Mga walang kwentang palpak. Hindi na nga siya napatay. Binigyan pa siya ng dahilan para umangat sa pwesto. Hindi pwede, kailangang kontakin agad sila para magplano ulit. Kailangang mapatalsik siya bago pa siya maging matatag. May isa pa akong sasabihin. Habang natutulog ako nitong mga nakaraang araw, mukhang nagbago na ang ihip ng hangin sa pamilya. May hindi nasusulat na patakaran sa angkan, na nagpapahiwatig o nag-uutos sa mga talentadong bata, na mag-aral ng instrumentong kanluranin. Ang pamilyang Su ay daang taon nang nakatayo, nakabase sa tradisyonal na musika, at ipinapasa ang diwa ng dugo gamit ang kawayan at seda. Kailan pa naging ganito? Sinong makakapagpaliwanag sa akin kung anong katwiran ito? Punong elder, iba na po ang panahon ngayon. Sikat ang musikang kanluranin at marami ang may gusto. Mas malaki ang halaga nito sa merkado. Mas hinahabol ng mga kabataan. Kapag natuto ang mga bata, makakapasok man sila sa symphony orchestra o magturo sa mataas na antas. Mas malawak ang oportunidad. Mas mataas ang katayuan. Mas madali ring mapataas ang impluensya. At kita ng pamilya. Inaayon lang namin ang aming kilos sa sitwasyon. Wala kaming magagawa. Para lang naman ito. Para sa kinabukasan at paglago ng pamilya. Opo nga, punong elder. Sa ngayon, ang mga malalaking palabas sa loob at labas ng bansa, mga importanteng pagdiriwang, pati na rin ang palitan ng kultura sa ibang bansa, ay puro musikang kanluranin ang bida. Kahit na ang tradisyonal na musika ang ugat natin, humihina na talaga ito. Mahirap nang sumikat. Sumasabay lang kami sa agos. Napilitan lang kami. Noong sinaunang panahon, ang tradisyonal na musika ang hinahangaan ng kanluran. Mula sa seremonya ng bansa, hanggang sa kasiyahan ng pamilya, kailan nagkaroon ng musikang kanluranin doon, tungkol sa oportunidad, pag-unlad at impluensya. Kayo ang nakalimot sa pinagmulan nyo. Nawalan kayo ng tiwala sa yaman nating ilang daang taon nang ipinapasa. Iniisip nyo bang baduy ito? Laos na at hindi pwedeng ipagmalaki. Kung tayo mismo, minamaliit natin ang sarili nating ugat. Paano natin aasahan na rerespetuhin tayo ng ibang tao? Aasa pa ba kayo na gugustuhin ng mga kabataan na mag-aral at magpasa ng tradisyon ng bukal sa loob nila? Kahamakan iyan. Tutal iniisip nyo na ang tradisyonal na musika ay hindi pwedeng itanghal sa malalaking entablado at pang-aliw lang sa sarili sa sulok. Pwes, lalabas tayo. Aakyat tayo sa pinakamalaking entablado. Tatayo tayo ng taas noo sa ilalim ng spotlight. Ipapakita natin sa kanila. Ipaparinig natin sa kanila. Dahil nakuha ni Elder yan. Ang pinakamataas na marka sa pagsubok ng pamilya. Gusto kong si Yan Shaoqing ang mamuno. Sa pagbuo ng grupo ng tradisyonal na musika. At lumaban sa paparating na pambansang kompetisyon, tama. Nabalitaan ko nga, na sikat daw si Yan Shaoqing sa eskwelahan. Napakahusay niyang tumugtog ng suona, nakakahilo sa galing. Hindi naman po, hindi naman. Punong elder, sa tingin ko may mas nababagay na tao sa pamilya para dyan. Ikaw lang ang dapat gumawa nito. Ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang tumatagos sa kaluluwa at nagpapagalaw sa puso. Ang boses na ipinapasa ng libong taon, hindi ba? Ilang daang taon ko nang hindi nakikita ang batang ito. Lalo yatang lumala. Dahil sinabi na ng punong elder, ako, si Yan Shaoqing, ay tinatanggap ang hamon. Suhongi, maiwan ka. Lumabas na ang iba. Opo, punong elder. Opo.
Punong Elder, ang pagpatay kay Ian ay hindi ordinaryong kaso. Umaasa akong imbestigahan mo ito ng palihim. Naintindihan ko po, Elder Yan. May isa pa akong bagay. Lolo, sabihin niyo po. Ang mga taong nandito lang ba ang nakakaalam na nahanap mo ako? Opo kung ganoon delikado. Lolo, anong ibig niyong sabihin? Naisip ko lang, kung ang puwersang ito ay nakapasok na sa pinakataas. Napakadelikado. Ama, mukhang masama ang pakiramdam niyo. Ang nangyari na yon ay talagang biglaan. May dahilan ang desisyon ng punong Elder. Pero parang binaliwala na ang pinaghirapan niyo ng maraming taon. Hindi pwedeng dahil lang sa isang pagkakamali ay tatanggalin na kayo. Anong gusto mong sabihin? Nagtataka lang ako. Bigla na lang sumulpot itong si An Xiaoqing. At tiwalang-tiwala sa kanya ang punong Elder. May itinatago kaya sila? Anran, mag-ingat ka sa pananalita mo. Ang kilos ng punong Elder ay hindi natin pwedeng kwestiyonin. Nag-aalala lang ako. Baka ang pinaghirapan nyo ay mapunta lang sa wala. Ang masama pa. Baka tuluyan na kayong tanggalin. Kahit na nagkamali ako, hayaan mong husgahan ito ng mga susunod na henerasyon. Ama, basta pumayag kayo, kakausapin ko ang mga kaibigan nyong elders. Pati na rin ang mga kakilala sa labas. Magsasama-sama tayo para magreklamo sa punong Elder. Sasabihin natin ang epekto nito, pwede nating bawiin ang utos. Kailan ka pa? Anran, kailan ka pa natutong gumamit ng ganitong pamamaraan? Hindi ito ang tamang paraan. Ito ay, Ama, kailangan nating lumaban. Kailangan nating magplano para maunahan sila. Para mahawakan natin ang sitwasyon. Magplano. Magplano, Anran. Tinuruan kita ng maraming taon. Hindi ko alam na may ganyan ka palang iniisip. Pinapayuhan kita na ipigil na ang mapanganib na kaisipang iyan. Huwag mo nang isipin yan. Ama, papayag na lang ba kayong umatras? At ibigay ang kapangyarihan sa iba? Baka manganib pa. Ang sarili niyo hindi ito pag-atras. Ito ay katapatan sa pamilya. Su Anran, kung kinikilala mo pa akong ama, at kinikilala mo ang sarili mo bilang miyembro ng pamilyang Su, pinapayuhan kita na itigil ang kahibangan mo. Hindi ako papayag na gumawa ka ng anumang hakbang ng patago. Tandaan mo iyan. Opo, Ama, patawarin niyo ako sa inasal ko. Mauuna na po ako. Masyado kayong mabait. Pero hindi nyo alam na may mga taong hindi karapat-dapat sa kabaitan nyo. Takot kayong lumaban. Pwes, ako ang lalaban para sa inyo. Ang pamilyang Su ay hindi pwedeng mapunta sa kamay ng ibang tao. Ano, dinidiin tayo ng tindahan. Matigas talaga ang ulo mo, nakikipagsabuatan ka pa sa ibang angkan. Anran, Anran. Hindi ko akalaing ganito katagal mo na itong pinaplano. Ano ba talaga ang balak mo? Punong Elder. Lolo sa tuhod, anong gagawin ko? Anran. Huwag mo nang dagdagan ang pagkakamali mo. Hay. Tapos na ang pagpupulong, kailangan pang bumalik sa klase. Ang batang si Suxuking, wala na talagang galang. Sa bagay, apo ko naman siya. Wala akong magagawa kundi pagbigyan siya. Gabing-gabi na. Sino ang tumutugtog? Sa teatro. Mapuntahan nga. Matataas na bundok at umaagos na tubig. Maganda ang pundasyon. Malinis ang galaw ng daliri. Tama ang teknik. Sayang lang, wala sa tono ang damdamin. Wala sa puso. Walang ragasa ang agos ng tubig. Walang tayog ang bundok. Yan Xiaoqing. Ang pakikinig sa pag-ensayo ng iba ng walang paalam ay hindi gawain ng isang maginoo. Kung ano man ang tinutugtog ko at ano ang nararamdaman ko, wala na yata kayong pakialam doon. Wala nga akong pakialam. Nagtataka lang ako. Ang isang kalahok sa pagsubok ng pamilya, na tumugtog ng mas ni batch ng puno ng buhay. At muntik nang maging kampiyon. Bakit nagtatago dito ng 10 oras ng gabi mag-isa? Para tugtugin ng walang kabuhay-buhay. Ang matataas na bundok at umaagos na tubig. Gusto ko bakit ba? Sino bang nagsabing bawal maggusing ang nag-aaral ng musikang kanluranin? Trip ko lang. Masyado ka namang pakialamero.
Trip kung trip mo lang talaga yan. Hindi dapat nag-alinlangan ang mga daliri mo. Hindi dapat tunog api ang musika mo. Wala kang alam. Wala kang alam sa lahat. Huwag mo akong husgahan na para bang alam mo ang lahat. Dahil ba sa pamilya mo? Wala kang paki. Umalis ka na hulaan ko. Iniisip ba ng pamilya mo na? Ang pag-aaral niyan ay hindi kasing elegante ng piano at harp. Hindi kasing sosyal ng violin. Iniisip nilang ang pag-aaral niyan ay hindi pwedeng ipagmalaki. At walang maibibigay na pakinabang sa pamilya. Tama ba? Tumahimik ka. Wala ka talagang alam. Hindi mo naiintindihan. Bitawan mo ako. Ganoon ba kaimportante sa iyo ang maging number one? Kaya hindi mo na mahawakan ang bagay na talagang gusto mo. Bitawan mo ako, sabi eh. Iyon ang kondisyon ng tatay ko. Iyon lang ang pag-asa ko. Ngayon wala na ang lahat. Kasalanan mo lahat ito. Hindi ba dapat baldado ka na? Bakit biglang? Paano kung kausapin ko ang pamilya mo? Para magawa mo ng tugtugin sa harap ng marami. Ang paborito mong guzeng. Nang hindi iniisip ang mga patakaran na yon. Akala mo ba Diyos ka? Hindi papayag ang tatay ko, hindi mahalaga kung sino ako. Sagutin mo lang ako. Kung magagawa ko. Gusto mo bang tugtugin ulit ang guzeng? Hindi dahil sa utos, kundi para sa sarili mo. Tugtugin mo ng buong puso. At sumali sa aking grupo ng musikang bayan. Kung talagang magagawa mo. Kung mapapapayag mo si Papa. Sasali ako sa kung anumang grupo iyan, sige. Usapan yan. Hello, Papa. Kinausap ako ng elder ng pamilya. Kung gusto mong magguzheng. Sige lang. Pa, anong sabi nyo? Magguzheng ka, pagbutihin mo. Huwag na huwag mo kaming ipapahiya. Salamat pa, gagawin ko po. Siya nga. Inaway ko pa siya kahapon. Pero nagawa niyang... Yan Shaoqing. Hansu, Patawad sa inasal ko kahapon. Hindi ako dapat nagalit sa'yo. Salamat. wala yon, naisip ko lang. Kung sa larangang hindi mo gusto, ay nakakakuha ka ng mataas na marka. Paano pa kaya kung bumalik ka sa kung saan ka masaya? Gaano kataas ang mararating mo? Pero hindi ko maintindihan. Napakatigas ng ulo ni Ama. At malaki ang presyon ng pamilya. Paano mo siya napapayag? At saka, may dumating na bagong elder sa angkan. Narinig kong magalang ang boses ni Ama. Halos nanginginig pa sa takot. Sino ba ang bagong elder na iyon? Bakit niya sinusuportahan ang pag-aaral ko ng tradisyonal na musika? Sinabi lang ni Ama na sundin ang utos ng elder. Ang mga bagay sa mundo, minsan akala mo ay wala ng pag-asa. Pero may liwanag pala sa dulo. Baka naantig sa sinseridad mo sa guzeng. Ang ilan sa mga nakatatanda. Tungkol naman sa elder na yon, baka isa siyang taong nakakaalam kung ano ang mahalaga. At handang magbigay ng pagkakataon sa mga kabataan. Ang kailangan mo lang malaman. Nagbago na ang ihip ng hangin sa pamilya. Pwede ka nang mag-aral ng gusto mo ng payapa. Naiintindihan ko na. Salamat at saka. Yung tungkol sa grupo. Nakapagdesisyon ka na ba? Sasali ako, gusto kong sumama sa inyo. Gusto ko na marinig ng mas maraming tao ang tunog ng guzheng at musikang bayan. Ayoko nang magtago sa likod ng violin. Mabuti naman, welcome sa grupo. Hala, bilis. Takbo, magtago ka bilis. Wenshine. Ginugulo ka pa ba niya? Hindi. Yung tatay ko, dumating ang tatay ko, may madaldal na nagsabi. Tungkol sa laban natin, nakarating sa bahay ang balita. Nung narinig niya, nag-apoy siya sa galit. Dala niya ang tambol niya. Gusto kanyang makita, ikaw daw na walang galang. Nandyan na siya si Tito Wendao. Sikat na drummer yon. Napakainit ng ulo. At kampi lagi sa pamilya. Para sa kanya, ang pagkatalo ko ay kawalan ng mukha. Parang sinampal ko na rin ang pamilya Wen. Wala siyang pakialam kung bata o matanda. Yan Shaoqing, tumakas ka na sa likod. Baka sakaling humupa ang galit niya. Nasaan si Yan Shaoqing? Lumabas ka dyan. Pa, pumalma ka nga. Nasa eskwelahan tayo. Normal na laban lang yon. Ako ang may kulang sa abilidad. Walang kwenta, talo ka na nga, may katwiran ka pa. Lene. Yi Wen. Hindi po yata tama na patulan niyo ang mga bata. Anak ng pamilyahan. Tumabi ka. Ikaw siguro si Yan Shaoqing. Balita ko magaling ka daw sa suona. Ang yabang mo, ginawa mo pang tapakan ng anak ko.
Iwen, patas po kaming lumaban ni Shane. Sinubok lang namin ang natutunan namin. Hindi ko siya tinapakan. Magaling din si Shane sa tambol. Marami akong natutunan sa kanya. Ang galing mong magsalita. Huwag ka ng maraming satsat, tutal tinanggap mo ang hamon ng anak ko. Tanggapin mo rin ang hamon ko. Ipakita mo sa akin ang galing mo pa. Iwen, ako po ang masusunod. Paano ba ang labanan, matapang ka? Hindi kita apihin. Gaya lang ng naging laban niyo ni Shane. Hindi ba't sinira mo ang ritmo niya? Basta matagalan mo ang isang round ko ngayong araw. Hindi. Kapag nasira mo ang pagbagsak ng 7 bituin ko, panalo ka na. Aalis agad ako, si Wen Dao, nang walang reklamo. Hindi na kita guguluhin kailanman. Kung gusto mang magpaturo sa'yo ni Shane, wala na akong pakialam. Ang galing ng tambol ni Papa ay parang agila. Kailan ko sinabing tuturuan kita? Hindi ba gusto kong magpaturo sa'yo? Kung paano pagbutihin ang estilo ko, bakit hindi ka sa pamilya mo magtanong? Takot kasi akong pagalitan nila. Ngayon nagmamakaawa na ako sa'yo, brother Yan. Tulungan mo ako, pangako. Kapag tinuruan mo ako, sasali ako sa grupo nyo. Paano mo nalaman ang tungkol sa grupo? Parang kaninang umaga. Nagpadala ng mensahe ang pamilya Yan sa lahat ng pamilya. Tapos na ba kayong magbulungan dyan, mga bata? Lalaban ba o hindi? Sige, tanggap ko ang hamon, Yuen. Hahaha, mabuti. Ilabas mo na ang suona mo. Ewen, ikarangal namin ang pagbisita nyo. Pero ang pagtugtog ng instrumento sa paaralan, lalo na sa ganyang katingkad na paraan, ay baka makaabala sa ibang estudyanteng nagkaklase. Mabuti pang sa opisina ko na lang tayo mag-usap. Punong guruwang, mahal lang ni Ewen ang anak niya. Naiintindihan ko. At si Yan Xiaoqing naman ay isa sa mga pangunahing estudyante ng paaralan namin. Maupo tayo at pag-usapan natin ito ng dahan-dahan. Siguradong may solusyon tayo. Bakit kailangang magalit? Sige, pagbibigyan kita, punong guruwang. Mamaya na kita asikasuhin, bata. Yan Xiaoqing. Sumama ka na. Bumalik na muna kayo sa klase. Ayos na ang lahat dito, sige na. Magsaa muna kayo, Yuen. Punong guro, hindi ako pumunta dito para magsaa. Ang batang ito huminahon po kayo, Yuen. May itatanong lang ako kay Yan Xiaoqing. Yan Xiaoqing, nabalitaan kong bumubuo ka ng isang grupo ng tradisyonal na musika. Opo. At ang layunin ay sumali sa National Youth Art Competition. Opo, malaki ang pangarap ko. Maraming estudyante dito ang magaling sa musikang kanluranin. At humihina na ang tradisyonal. Gaano ka kasigurado? Nasa tao ang gawa. Walang mataas o mababa sa musika. Ang sinseridad at husay lang ang nakakaantig ng puso magaling. Tungkol sa laban nyo ni Wen Shine. At sa usapan nyo ni Hansui kahapon. May narinig ako. Mukhang magaling kang magtanggal ng bara sa puso ng iba. O sabihin nating ritmo. Naniniwala lang ako na ang musika ay tungkol sa komunikasyon at pag-unawa. Hindi paglalaban, kundi pagsasayaw ng sabay. Sabay-sabay. Ang galing mong mambola. Ang panalo ay panalo. Ang talo ay talo. Huwag ka ng maraming dahilan. Punong guro, huwag mo na siyang paikutin. Ang tanong ko, tuloy ba ang laban o hindi siyempre tuloy? Pero sa pagkakataong ito, hindi tayo magkalaban kundi magkakampi. Ano sa tingin nyo? Anong kalokohan to? Anong magkakampi? Tutal nagbubuo ng grupo si Yan Xiaoqing. At dalubhasa naman si Ewen sa tambol. Bakit hindi natin gawin ang laban na ito? Na unang pagtatanghal ng bagong grupo. Pampublikong pagtatanghal. Tutal hindi na tayo mag-isa. May isa na tayong kalaban. Masosolusyonan din ang kahinaan ng inyong estilo. Kailangan din magtulungan ng bawat instrumento. Kaya naisip ko, bakit hindi na lang tayo magtulungan sa isang pagtatanghal? Ang grupong ito ay pangungunahan ng pamilya Yan. Handang magpakitang gilas sa entablado ng mundo. Mukhang kulang pa talaga tayo sa percussion. Hindi ko lang alam kung ang kandidato ay nakapagdesisyon na. Matagal ko nang naririnig ang galing ng pamilya Wen. Kung papayag ang anak nyo, syempre. Kung hindi ayos lang kay Wen, nagbibiro ba kayo? Ipagkakatiwala ko na ito kay punong guro Wang at kay Yan Xiaoqing. Sasabihan ko na ang anak ko na maghanda, mauuna na ako. Elder Yan, pasensya na kayo. Mainitin talaga ang ulo ng mga Wen. Kaya rin sila magaling sa percussion. Ayos lang kung hindi nyo ako tinulungan, punong guro. Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag ang bagay na ito. Elder Yan, malaki ang naging gulo kagabi sa bahay nyo. Kay Elder Su Hongi. Ay mali. Narinig ko na ang nangyari kay dating Elder Su. Mabilis at matapang ang bagong Elder. Nakakabilib. Ang bilis nyo namang makasagap ng balita, punong guro.
Hindi naman, Yan Xiaoqing. Malakas at matapang ang estilo ng mga Wen. Kung sasali sila, lalong lalakas ang grupo. Pero sa isang kumpletong grupo ng tradisyonal na musika, kung suona at tambol lang, parang kulang pa rin. Mahalaga ang instrumentong dikwerdas para mabuo ang diwa. Kulang nga kami sa dikwerdas. May marerekomenda ba kayo, punong guro? Meron akong kilalang napakahusay sa mga instrumentong dikwerdas, lalo na sa pipa. Kakaiba ang galing niya. Ang mas maganda pa, sikat siya sa mga kabataan. Mayroon siyang milyon-milyong followers sa internet. Milyon-milyong followers. Ibig sabihin ba ay malakas ang impluensya niya? At marami siyang tagahanga. Sa madaling salita, sikat na sikat siya. Maraming may gusto sa kanya. Inaabangan ang bawat galaw niya. Ang opinyon niya ay nakakaapekto sa marami. Lolo, Lolo. Lolo, dito niyo ba gustong ipakilala ang taong mukhang bagong hango sa hukay ng mga antigo? Hindi ba parang nagsasayang lang ako ng laway sa kanya? Ruowei, huwag kang bastos. Batiin mo siya. Yan Xiaoqing, narinig ko na ang pangalan mo. Ikaw yung tumalo kay Wen Xiaoqing nang walang kahirap-hirap. At naging espesyal na bisita pa ng lolo ko. Pasensya na, ito ang pasaway kong apo. Si Yan Ruowei, masyado kasing pinalaki sa layaw ng magulang. Masyadong malikot. Walang preno ang bibig. Pero wala naman siyang masamang intensyon. Ayos lang, prangka lang magsalita si Ian, totoo siyang tao. Magsalita ka parang matanda. Lolo, sigurado ba kayong estudyante to? Hindi ba siya living fossil na tumakas mula sa museo? Ruowei. May halaga rin naman ang mga living fossil. Dumaan na sa maraming panahon. Kaya kalmado lang, hoy. Ginoong Antigo. Alam mo ba kung ano ang pinakasikat na Gofeng ngayon? Gofeng. Ang tinutukoy mo ba ay ang 15 Gofeng sa Book of Songs? Ang mga kanta ng mga tao mula sa iba't ibang estado noong panahon ng Zhou hanggang Spring and Autumn. Tungkol sa pamumuhay, pag-ibig, simple at tapat, matatawag na ninuno ng mga awiting bayan ng China. Teka, tama na. Diyos ko, Lolo, saan nyo ba napulot ang kayamanang ito? Yan Xiaoqing. Ang Gofeng na tinutukoy ni Ruowei ay hindi ang Book of Songs, kundi isang sikat na estilo ng kultura ngayon. Base ito sa mga tradisyonal na elemento na hinaluan ng modernong ganda at presentasyon. Kasama ang musika, pananamit, sayaw, panitikan at marami pang iba. Sikat na sikat ito sa mga kabataan. Hayaan mo na, hindi na kita aasarin. Balita ko gusto niyong bumuo ng grupo ng tradisyonal na musika at sasali sa kompetisyon. Gusto niyong buhayin ulit ang tradisyonal na musika, tama? Opo. Umaasa kami na mas marami ang makakarinig sa ganda nito. Maganda ang layunin, pero luma na ang paraan nyo. Entablado nga ang international competition, pero masyadong malayo sa ordinaryong tao. Kung gusto niyong magustuhan ito ng lahat, gamitin niyo ang pamilyar na paraan. Lapitan niyo sila. At ang Gofeng ang pinakamagandang tulay ngayon. Sa salita namin, pagbasag sa harang ang tawag dyan. Ngayong weekend, may malaking pagtitipon ng Gofeng. Pupunta ang mga magagaling at mga fans. At ako ang isa sa mga bisita. Kung gusto niyong sumali ako sa grupo, pwede naman. Kahit na ideya lang ito ng lolo ko. Basta ba magaling kayo? Kung talagang may ibubuga ka, hindi puro salita lang. Nandoon din ang Star Glory Orchestra. At may live broadcast sa buong event. Kung matatalo mo sila sa entablado, sasali ako sa grupo nyo, ano? Lolo, may lakad pa ako, bagong damit. Aalis na po ako. At ikaw, Ginoong Antigo. Kita-kit sa weekend. Kung hindi ka duwag. Hay, masyado ko siyang pinalaki sa layaw. Elder Yan, pasensya na. Pero, ang Gofeng na ang pinakasikat na grupo ngayon. Kung makikilala kayo sa mundo ng Gofeng, magandang paraan ito para sumikat ang tradisyonal na musika. Kaso ang paraan. Tama si Ian. Walang hangganan ang musika. Kung kaya nitong maging elegante, kaya rin itong bumaba sa masa. Mauuna na po ako. Yan Xiaoqing, ayos ka lang. Wala bang ginawa sa'yo ang tatay ko? Anong sabi ng punong guro? Na, kumusta, Yan Xiaoqing? Ayos lang. Binigyan lang kami ng mas malaking entablado. Mas malaking entablado. Baka lalong ganahan ng tatay ko. Ang estilo niya.
ay baliw na hangin. Ang Yaji. Yun ba ang pinakasikat na pagtitipon ng musika sa bansa? Ibig sabihin, pupunta rin ang apo ng punong guro. Si Yan Ruwei, ang Pipa Fairy. Alam nyo rin pala ang pagtitipon na ito. Kilalang kilala ang event na ito sa bansa. Taon-taon, maraming fans, at mga tao ang nanonood ng live broadcast. Kung gusto nating sumikat ang tradisyonal na musika. Magandang paraan ito. Kwento mo nga. Anong klaseng pagtitipon yon? Anong mga patakaran? Sa madaling salita, hindi ito seryoso gaya ng tradisyonal na musika. Mas malaya, mas masaya. Basta magulo at masaya. Maraming klase ng pagtatanghal. Hindi lang pagtugtog. May kasamang ilaw. Entablado o mga virtual images. Mga bata ang manonood. Gusto nila ng astig at maganda. Basta kailangang pasabugin ang entablado. Pasabugin ang entablado. Parang sa seremonya ng palasyo at relihiyon. Kailangang kontrolin ang atmosfera ng buong lugar. Parang ganoon na nga. Kaso lang, Hindi lang basta maingay na musika. Kailangang haluan ng modernong elemento. Gamitin ang tradisyonal na musika para magbigay ng bagong konsepto. Siguro hindi tayo dapat magpakulong sa luma. Maging mas matapang tayo. halimbawa, Sa pagtugtog ni Yan Shaoqing, pwede siyang maglagay ng slide at vibrato na parang electronic sound effects. Si Wen Xiaoying naman, sa kanyang classical drums, pwedeng haluan ng modern rock at komplikadong electronic beats. sakto, Shine. Hindi ba naghahanap ka ng paraan para gumaling ka? Sige, itatanong ko kay Papa pag-uwi. Hansui, ikaw din. Huwag kang masyadong seryoso. Relax ka lang. Iyan ang sinusubukan kong gawin ngayon, sige. Abangan natin ang una nating pagtatanghal, sige. Aja, Wow! grabe. Ang daming tao, mas masaya pa sa party ng pamilya namin. Wow! Ang ganda, ang galing. Yan Rui, Pipa Fairy, Pipa Fairy. Ang astig, ang ganda ng version na to ng Breaking the Formation. Bagong-bago sa pandinig. Salamat sa ating Big Rui. Sa napakagandang pambungad na tugtog. Ang kantang ito ay hinaluan ng tradisyonal na teknik ng daliri at modernong electronic music. Talagang nakakagulat at bago. Uy, Yan Shaoqing, ang tugtog nyo ngayong araw. Parang nasa digmaan, napakalakas ng dating. Kaso parang nabitin sa dulo. Parang may kulang pa. Ganyan talaga sa live, kailangan pasabog. Mas maganda kung may thrill. Naka-livestream ang buong event na ito. Maaaring mag-comment at magbigay ng regalo ang mga manonood para suportahan ang paborito nilang banda at miyembro. Ang may pinakamataas na boto ngayong araw ay makakatanggap ng premyo at exposure. Sunod nating tawagin ang Cosmic Band. Itatanghal nila ang kanilang sikat na kanta. Wow, ang galing, kuhang-kuha nila. Lanan. Ang ganda ng timpla. Nakakaindak ang ritmo. Bawat instrumento ay may kanya-kanyang lugar at naghalo ng maayos. Madali talagang madala ang emosyon ng tao. Matatag ang bass. Masigla ang treble. At mabilis ang ritmo. Ang ganda ng samahan ng mga instrumentong kanluranin. Kaya pala sikat sila. Puro lakas ng tunog at ritmo na naman ang ginagamit nila. Wala namang gaanong teknik. Pang-uto lang sa mga hindi nakakaintindi. Ginoong Antigo, ayoko sa kanila. Kung matatalo mo sila sa paramihan ng boto, tutuparin ko ang usapan. Sasali ako agad sa grupo nyo, ano? Sige, usapan yan. Ayos, kailan kayo aakyat sa entablado? Sasabihan ko ang host. Hindi na kailangan ng abala. Bigyan natin sila ng sorpresang hindi nila malilimutan. Shine, Hansu. Humanda na kayo. Dito, hindi pa natin oras ah. Yan Shaoqing ang ibig mong sabihin. Mukhang hindi ka naman pala ganoon kaluma. Tingnan nyo, si Yan Rui. Bakit bigla siyang tumugtog? Ambush from 10 sides ba ito? Bakit parang iba? Impromptu performance ng Pipa Fairy. Ang astig ng version na to ah. Anong nangyayari? Hindi ba oras to ng Cosmic Band? Suona, anong klaseng kombinasyon ito? Wow. Ang lakas ng dating.
Grabe mga kaibigan. May nangyaring hindi inaasahan. Isang bigla ang pagsasama ng tradisyonal na musika. Ang ambush from 10 sides na ito ay puno ng tapang at puwersa. Ito ang tunay na Gofen. Pag humipa ng Suona, Uwi na ang iba, ang ganda nung nasa Guzheng. Ang bangis ng drummer. Pwede pala magsabay ang pipa at Suona ng ganito. daig pa nila ang Western music sa lakas. Ang galing, sobrang galing. Hanep. Napakahusay talaga. Tol, halimaw ka sa Suona. At ikaw yan, Ruwei. Ang lupit ng ginawa mo sa pipa. Na, Hindi ko akalaing ganito kalakas ang tradisyonal na musika pag pinagsama. Sabog ang ritmo. bilib na ako. Klasiko. Perpektong hinalo ang lumang kanta sa modernong teknik. Wala kaming binatbat. Sa inyo na ang gabing ito. Tol, maayos ang palo ko, di ba? May ibubuga pa. Sobra naman kayo sa puri, magaling din ang samahan nyo. May kanya-kanya tayong galing. Ginoong Antigo. Ay Yan Xiaoqing, panalo ka. Tutuparin ko ang usapan. Simula ngayon, kasali na ako sa grupo nyo. Turuan nyo ako, ha? Welcome sa grupo. Gumawa tayo ng inay sa susunod. Ang sarap sa pakiramdam, brother yan. Nakita mo ba? Sumabog ang boto natin kanina. Tinalo natin ang banda ng Western music. Hindi ko inasahang ganito ang resulta. Yan, napaka-importante ng pagpasok ng pipa mo. Ang bilis ng reaksyon ni Yan Xiaoqing. Sumabay agad siya, kaya umangat ang tono. Pero sa totoo lang, ang galing mo sa Suona, parang hindi naman tugma sa balitang. Isa kang baldado. At ang palo mo naman ng tambol, kahit simple, napakalakas. Si Han Xue, maganda ang pundasyon sa Guzheng. Kaso masyado pang mahinhin. Sumama ka sa akin. Tuturuan kitang maging wild. Magaling ang lahat. Maganda ang naging reaksyon ni Shine. Matatag naman ang suporta ni Han Xue. Maganda ang simula ni Ruwei. Tama na ang seryosong pagsusuri, pwede ba? Miyembro na ako ngayon. Pag-usapan na natin ang plano. Anong pangalan ng grupo? Anong mga tutugtugin? Saan tayo mag-ensayo? Alangan namang tumugtog tayo sa kalsada. Pag-isipan pa nating lahat ang pangalan. Yung kanta. Maganda na yung ambush from 10 sides kanina. Tradisyonal na musika, na may modernong areglo. Yung lugar na pag-ensayuhan. Maghahanap ako ng paraan, brother yan. Sasabihan ko ang tatay ko. Napakalaki ng kwarto namin para sa tambol. May soundproof room din kami. Pero baka hindi ka siya tama na yan. Doon na lang sa studio ko. Kumpleto sa gamit. May recording studio. Pwede ring mag-live stream. Sige, final na yan. Sa studio muna ni Ruwei. Mag-usap na lang tayo sa group chat. Aalis na ako. Kailangan ko pang harapin ang organizer at mga fans. Chat na lang tayo sa oras at lugar. Bye-bye. Brother yan, uwi na rin ako. Kailangan ko pang kumbinsihin ang tatay ko na formal na pumayag sa pagsali ko. Kailangan ko ring magpaalam kay ama pag-uwi. Sige, umuwi na muna kayo. Magpahinga kayo. Bukas na natin pag-usapan ng detalye. Ito pala ang sigla ng kabataan. Sir, ito na po ang pinapahanap nyo. Yan Xiaoqing ang tunay na pangalan. Dating kinikilalang henyo sa Suona ng pamilya. Napakahusay. Pero biglang bumagsak ang galing. Hanggang sa nawala ng boses. Ang sabi ng pamilya yan ay nawala ng boses o nagkamali sa ensayo. Pero may nahanap kaming mas matibay. May nakuha kaming ebidensya sa isang tauhan sa labas ng bayan. Tingnan nyo ito. Yan Xiaoqing. Mukhang desperado siyang lumakas noon. Pumatol sa mga kung ano-anong paraan. Sabi nila ay pampalakas daw ng potensyal. At pampataas ng tono ang pulbos. Pero sa hitsura, tuluyan siyang nasira. Magpalakas ng potensyal.
Tanga. Sinira niya lang ang sarili niya. Gumamit ng ipinagbabawal kaya naging ganoon. Kaya lang, bakit bigla siyang gumaling bago ang pagsubo? At naging napakahusay pa. Nakakapagtaka nga at walang pasabi. Parang nag-ibang tao. Wala kaming nakitang record na nagpagamot siya. May iba pa akong nahanap. Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, ang madilim niyang nakaraan ay magiging matibay na ebidensya. Dahil sa kagustuhang lumakas, nakipagsabuatan siya sa masasamang loob sa labas. Uminom ng bawal na gamot at sinira ang kinabukasan. Sapat na ito para patunayang sira ang moralidad niya. Mahigpit ngayon ang pamilya sa ganyan. Ayaw na ayaw nila sa pakikipagsabuatan sa labas. Bigla siyang inilagay ng punong elder. Bilang elder ng Internal Affairs, marami ng matatanda ang hindi natutuwa. Mahalaga kay ikapitong elder ang lakas at reputasyon ng pamilya. Si ikatlong elder naman ay mahigpit at seryoso. Hindi siya papayag sa ganyan. Hindi ba't gustong magbigay ng regalo ni Peter? Sakto, gamitin natin siya. Ipadala mo sa kanya ang mga ito. Yung pinakamalinaw na kopya. Anong balak niyo, sir? Magpapatawag ako ng pamilya. Gagamitin kong rason ang pagsusuri sa bagong elder. Paglilinis ng mga usap-usapan, at pagtutuwid ng moralidad ng pamilya. Sa harap ng lahat ng elder at miyembro. Pagpapaliwanagin ko. Si Yan Shaoqing. Tungkol sa nakaraan niya. Ikapitong elder, kumusta po? May gumugulo po sa isip ko. Gusto ko sanang humingi ng payo. Anran, ano ba ang gumugulo sa isip mo? Sabihin mo tungkol saan? Tungkol po kay Elder Yan Shaoqing. May naririnig po akong kwento tungkol sa nakaraan niya. Sangkot daw po siya sa mga bawal na gamot. Hindi po sana ako maniniwala. Kaso may nagpadala sa akin. Nang ganito. Ikapitong elder, kayo po ang humahawak sa mga transaksyon ng pamilya sa labas. Alam niyo po kung gaano kahalaga ang reputasyon. Kung totoo man ito. O kahit puro hinala lang. Kung masasangkot sa ganitong iskandalo ang elder ng Internal Affairs. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Sa malinis na pangalan ng pamilyang Su, ang bagay na ito, mapagkakatiwalaan ba ang pinanggalingan? Sinuri ko na po. Totoo po ang mga litrato. Tama ang oras, lugar at tao na nasa litrato. Nangyari ito noong panahong nawalan siya ng kapangyarihan. Mababa lang po ang posisyon ko. Pero nag-aalala po talaga ako sa pamilya. Kaya humihingi po ako ng payo sa inyo. Kailangan po bang magpaliwanag si Elder Yan sa pagpupulong ng pamilya? Para malinis ang pangalan niya. Para matigil ang mga usap-usapan. At mapangalagaan ang reputasyon niya. Tama ka. Ang reputasyon ng pamilya ang pinakamahalaga. Dapat ingatan ng mga nasa posisyon ang kanilang pangalan. Hindi pwedeng palampasin lang ito. Kailangan ng pampublikong paliwanag. Kung ganoon, kailangan ko po bang kausapin ang ibang elder? Malaking bagay po ito. Kailangan ding malaman ng ibang elders. Kahamakan. Talagang kahamakan. Ang mga nag-aaral ng musika ay dapat may malinis na budhi at masipag mag-ensayo. Bakit kailangan gumamit ng masasamang paraan para sirain ang sarili? Kasalanan niya yan. Pero kung masama ang ugali, paano siya mamumuno? Paano siya naging elder ng pamilya? Tama po kayo, ikatlong elder. Kaso malaki ang tiwala sa kanya ng punong elder ngayon. Kung walang magsasabi nito, baka walang maglakas loob ako ang magsasabi. Sa pagpupulong ng pamilya, tatanungin ko siya mismo. Kung totoo ito, dapat siyang bumaba agad sa pwesto at humingi ng tawad sa buong angkan. Hindi ako papayag na ang taong may bahid ay humawak ng mataas na posisyon. Ito na ang hinihingi mo, nandito na lahat. Malinaw na ba ito? Pwede na, magaling. Anong sunod mong gagawin? Ilalabas mo na ba? Ikakalat mo na ba? Masyadong madali yon para sa kanya. Gusto ko yung legal na paraan. Magpapatawag ako ng pagpupulong. Hahayaan ko siyang magpaliwanag. At doon ko sa itong lalabas. May gusto ka bang ipagawa sa amin sa labas? Gaya ng pasimpleng pagpapakalat nito. Para ma-pressure sila sa loob. Pwede, pero gawin nyo ng pulido. Yung parang natural lang kumalat. Siguraduhin yung hindi nila matutunton ang pinagmulan. Kailangang isipin ng mga nasa loob na kaya nagkaroon ng investigasyon ay dahil hindi na mapigilan ang mga chismis sa labas.
Pag malabo ang tubig, mahirap manghuli ng isda. Kailangan siya mismo ang sumuko sa pressure at kusang bumaba sa pwesto para mabawasan ang bigat sa punong elder. Sana magtagumpay ka. Sana mawala na ng tuluyan ang sagabal na ito. Ikatlong elder, tungkol sa issue ni Elder Yan. Sa pulong mamaya, magtatanong ako. Kailangan nating maliwanagan. May naririnig din ako. Detalyado pa ang kwento. May mga litrato pa raw. Kung totoo man, isa itong kahihiyan sa pamilya. Hindi kaya hindi ito alam ng punong elder. O baka naman. Pinoprotektahan lang niya o pinalalampas. Pero bilang mga haligi ng pamilya, tungkulin nating pangalagaan ang reputasyon natin. Mamaya sa pagpupulong, sana naman, maging patas kayo. Magtanong kung kailangan. Mag-imbestiga kung dapat. Doon tayo sa tama. Kaya ko kayo ipinatawag ngayong gabi ay dahil may kailangan tayong pag-usapan. Kamakailan lang, ang mga kwento tungkol sa nakaraan ni Elder Yan ay kumalat na at umabot na sa labas. Nakaapekto na ito sa reputasyon ng pamilya. Elder Yan, may mga naririnig din akong bulong-bulungan. Tungkol daw sa pagkawala ng abilidad mo 1 taon na ang nakakaraan. At nasasangkot ka raw sa mga maduduming transaksyon. Elder Yan, nabalitaan ko na ang pagkawala ng galing mo noon ay hindi dahil sa aksidente o sakit, kundi dahil nakipagtransaksyon ka sa mga kahina-hinalang tao. At uminom ka ng gamot na hindi alam ang pinanggalingan. Ang bagay na ito, totoo ba? Elder Yan, gusto ka naming paniwalaan. Pero masyadong maingay ang mga usap-usapan sa labas. May kumakalat pang mga hindi magagandang litrato. Para sa dangal ng pamilya, at para sa iyong pangalan, magpaliwanag ka sana sa harap ng mga kamag-anak. Kung may dahilan o hindi pagkakaintindihan, linawin mo na. Imposible yan. Hindi ako naniniwalang gagawin yan ni Yan Xiaoqing. May ebidensya at saksi. Su Hongyi, bakit mo siya pinagtatanggol? Sino ba ang kinakampihan mo? Hindi nyo alam. Siya ay si Elder Yan. Ang lahat ng ito, may paliliwanag mo ba? Kaya pala nagtipon kayo ngayon. Ay para litisin ako, hindi paglilitis. Gusto lang naming maging malinaw. Bilang elder ng Internal Affairs, dapat malinis ang iyong pagkatao. Kaya, ang mga litratong ito, anong paliwanag mo, Elder Yan, kung totoo ito? Nakakadismaya ka talaga. Hindi ka dapat gumamit ng masamang paraan para lumakas. Ngayon ay pinag-usapan ka na sa labas. Sira na ang pamilya. Ikaw. Elder Yan, magpaliwanag ka kung may hindi kami naintindihan. Baka niloko ka lang. O may ibang dahilan. Basta maipaliwanag mo ng maayos. May intindihan naman namin. Lahat naman ay nagkakamali noong bata pa sila, hindi ba? Ang mga litratong ito ay totoo. Ano? Totoo pala. Kahamakan. Ikaw ang pinakamakapal ang mukha sa pamilya. Punong elder, hindi natin ito pwedeng palampasin. Kulang siya sa moralidad. Hindi siya dapat maging elder ng pamilya Su. Sibakin agad. Parusahan ayon sa batas ng pamilya. Elder Yan, nakakadismaya ka. Ngayong may ebidensya na, paano ka pa namin paniniwalaan? Anong mukha pa ang ihaharap namin sa pamilya? Para sa dangal ng pamilya, magkusa ka ng umalis sa pwesto. Huminahon po kayo, mga elder. Pakinggan niyo po muna si Anran. Baka naguluhan lang si Elder Yan noon. Bata pa naman siya at walang alam. Nakikiusap po ako sa inyo. Pagbigyan niyo po ulit si Elder Yan. Tama na ang pagtatalo. Tutal inamin naman ni Elder Yan na totoo ang mga litrato. Gusto kong marinig ang paliwanag niya. Elder Yan, may sasabihin ka ba? Ikatlong elder, may tanong lang ako. Napakalinaw ng mga litratong ibinigay niyo. Maganda ang anggulo. Kahit ang mga detalye ng transaksyon ay kitang-kita. Pero sa pagkakaalam ko, nakatago ang bar na yon. Luma na ang CIA. Malabo na ang mga kuha noong 1 taon. Ang ganito kalinaw at planadong mga litrato ay hindi gawa ng ordinaryong tao. Maliban na lang kung may taong gumamit ng kakaibang lakas at paraan para sundan, kuhanan at itago ito. Possible ring. Gumamit siya ng tulong mula sa labas ng pamilya.
Ikatlong elder, matuwid kayong tao. Alam kong hindi kayo gagamit ng maduming paraan. Pero saan niyo po nakuha ang mga litratong ito? Sino ang napakasipag at napakalakas? Na pagkalipas ng isang taon, ay naibigay sa inyo ang ebidensyang ito ng buo. Na, bakit ang linaw pa rin ng mga litrato? CJ, dahil interesado kayo sa nakaraan ko. Ipapaliwanag ko ng malinaw. Noong nawala ang kapangyarihan ko isang taon na ang nakakaraan, at nawalan ako ng boses, hindi iyon dahil sa mali ang ensayo o dahil sa sakit. Kundi dahil nilason ako. Lason. Isang uri ng lason na hindi madaling mahalata. Sinisira nito ang ugat at ang aking pundasyon. Naghanap ako ng magagaling na doktor pero wala. Wala akong magawa. Wala rin akong mapagkatiwalaan sa pamilya. Wala akong nagawa, kundi humingi ng tulong sa labas. At ang gamot na hiningi ko ay hindi pampalakas na ipinagbabawal, kundi gamot na pampabawas o pangtanggal ng lason. Ang gamot na ipinabili ko ay galing sa tamang proseso. Espesyal man ang sangkap, pero legal ito. Para lang labanan ang lason, dahil lang sa ilang litratong putol-putol ang kwento. Huhusgahan niyo na ako, at sisirain ang pangalan ko. Mga elders, ang ganitong pamamaraan ay talagang nakakagulat para sa akin. Lason. Elder Yan, masyadong kahina-hinala ang kwento mo. Sinong magpapatunay na nilason ka? Ebidensya. Kaya kong patunayan. Pero bago ang lahat, may isa pa akong papatunayan. Ajay, itaas mo ang ulo mo. Tumingin ka sa mga elders. Noong araw na nag-inuman kayo, paano mo ikinuwento sa ibang tao na nakipagtransaksyon ako sa mga kahina-hinalang tao? At sinira ko ang sarili ko, sabihin mo ulit. Wala akong sinabi. Patawarin niyo ako, Elder Yan. Patawarin niyo ako, mga elders. Ayaw mong magsalita. Akala mo ba kapag nanahimik ka, mapoprotektahan mo ang nag-utos sa'yo? O akala mo ba ang taong nasa likod mo ay mapoprotektahan ka? Ang pagpapakalat ng chismis para sirain ang reputasyon ng pamilya. Ayon sa batas ng pamilya, alam mo kung anong parusa ang naghihintay sa'yo. Alam mo dapat iyon. Hindi ko sinasadya. May nagbigay sa akin ng malaking pera Para ikalat ang balita. Sabi niya, mas pangit pakinggan, mas maganda. Tanda ko na. Si Suanran ang nag-utos sa akin. Kung ganoon, Isa lang ang katotohanan, hulihin si Suanran. mga elders, hindi kayo dapat maniwala sa sinasabi ng isang tao lang at magdesisyon agad, ama. Ang kasalanan ng anak ay kasalanan din ng ama. Ako na ang aako ng parusa. Ang nangyari ngayon ay paalala sa inyong lahat. Ang pamilya ay hindi laging nagkakaisa. May mga taong para sa sariling kapakanan ay nakikipagsabuatan sa labas, naninira ng kapamilya, at sumisira sa pundasyon. Hindi ko nahahabulin ang nakaraan. Pero simula ngayon, gusto kong makita ang katapatan nyo. Ang kinabukasan ng tradisyonal na musika ay nasa pagkakaisa. Nasa tamang landas. Kung may magbabalat kayo pa, at may masamang balak, matutulad kayo kay Suanran. Elder Yan, pasensya ka na. Bibigyan ka ng pamilya ng katarungan. Salamat po, punong elder. Makakaalis na kayo. Hongi, maiwan ka. Opo, punong Elder Hongi, magaling ka talagang magturo. Ako, si Suhongi, ay nagkulang sa pagdidisiplina. Nagkamali ng pinagkatiwalaan, kaya nagdulot ng malaking gulo. Punong elder. Parusahan niyo po ako, aanhin ko ang parusa mo. Tumayo ka, hindi ngayon ang oras ng paninisi. Ang mga puwersa sa labas na konektado kay Anran. Ikaw ang mag-imbestiga. Ang kabutihan ng punong elder ay tatanawin kong malaking utang na loob. Lolo, bakit gising pa kayo? Ang lalim na ng gabi. Hindi ako makatulog, may gusto akong itanong sa'yo. Ano naman ang bumabagabag sa aking apo na punong elder? Kaya hindi makatulog. Ayos lang ba talaga ang katawan nyo? Wala bang epekto ang lason sa inyo? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Hindi ko alam, pagkagising ko ay nasa katawan na ako na ito. Kung ano talaga ang nangyari, bakit nawala ang kapangyarihan? Kung may lason ba, wala akong ideya. Basta haharapin ko na lang kung ano ang dumating. Hindi ko naman pwedeng hayaan na ibintang nila sa akin ang kasalanan. Hindi ko naman ginawa. Makakasira yon sa napakagandang imahe ng lolo mo. Lolo, bakit ganyan pa rin kayo? Wala pa rin pinagbago. Napaka-risk taker.
Paano kung may iba pa silang plano? Hindi nyo ba pwedeng sabihin muna sa akin? Lagi na lang kayong nagsusolo. Ganyan kayo noon. Ganyan pa rin kayo ngayon. Wala kayong pinagkatandaan. Xiuxiu, kasalanan ni Lolo. Huwag ka nang magalit. Kapag sumama ang pakiramdam mo, kasalanan ko pa. Pangako. Mula ngayon, maliit man o malaking bagay. Sasabihin ko muna sa'yo. Dapat lang. Lolo, yung grupo mo sa pagtitipon ng mga musikero. Kasama ang ilang kabataan. Gamit ang bagong bersyon ng Ambush from 10 Sides. Natalo nyo ang banda ng Western music. Pinagkakaguluhan na kayo sa internet. Siyempre, ako yata ang lolo mo. Yung mga batang tumutugtog ng Western music, may ibubuga rin naman. Pero wala silang binatbat sa lolo mo. Sisiw lang yon. Yung batang babae na nagpipipa, magaling siya. May talento. Tinuruan ko lang ng kaunti. Nakuha niya agad. Nabalitaan kong ang pinakasikat na Pipa Fairy, na may milyon-milyong fans, ay pumayat ng sumali sa grupo mo. Ibig sabihin, may taste siya. Alam niyang may mararating siya kapag sumama sa lolo mo. Sa mundo ng musika, kapag dumating ang lolo mo, ako ang magiging pinakasikat. Top tier talaga. Tungkol naman sa grupo natin, kahit kulang pa sa tao, nandyan na ang mga pangunahing miyembro. Yung babaeng si Hansue, napakataas ng talento sa Buzen. Dati kasi ay pinipigilan siya ng pamilya. Ngayong malaya na ang loob niya. Napakaganda na ng kanyang pagtugtog. At yung anak ng pamilya Wen, magaling magtambol. Mainitin niya lang ang ulo. Kailangan pang hasain pero may ibubuga. Mabait naman siya. At si Yan Ruwei, magaling sa pipa. Sikat pa. May pagkamatigas lang ang ulo. Pero pagdating sa lolo mo, tiklop ang lahat ng matitigas ang ulo. Gising na si Lolo. Biglang dumami ang mga tao sa mundo niya. Mga bata at may talento. Mga taong kasama niyang lumalaban. Hindi ko na nasasamahan si Lolo. Sasabak sila sa kompetisyon. Xiuxiu, anong nangyari sa'yo? Wala po. Naalala ko lang na marami pa akong trabahong kailangang tapusin. Xiuxiu, saan ka pupunta? Hindi pa ako tapos magkwento, hintayin mo ako. Ayoko nang makinig, Lolo. Isipin niyo na lang ang pagiging sikat niyo. Kasama ang magagaling yung miyembro. Kanina lang ang saya mo, ngayon galit ka na naman. Ang isip ng babae talaga. Bata man o matanda, ang hirap intindihin. Ayos, ang galing. Mas maganda ito kaysa noong nakaraan. Lalo na yung pagpalit ng tono sa gitna. Shaying, ang ganda ng pasok ng drum mo. Ruwei, sakto ang pasok ng pipa mo. At Hansue, lalong gumaganda ang suporta mo. Siyempre, tingnan mo naman kung sino ang drummer. Magaling kasing magturo ang boss. Nagkakaanyo na rin sa wakas. Hindi na sayang ang pagod ko sa paghahanap ng lugar na to. Pagod na ang prinsesa niyo. Sige, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. May nakita akong magandang tindahan pa uwi. Binili ko ito para sa'yo, huwag mong lagyan ng mali siya. Wala itong ibig sabihin, sokolating pangkaibigan lang. Pasasalamat sa pagtuturo ng leader. Hindi ba dapat lang na magturo ako? Bakit may chocolate pa? Wow, at Ruwei, nasaan ang akin? Pagod din naman ako ah. 2 drumstick na nga ang nabali ko. Siyempre, meron ka rin. Grabe naman, at Ruwei. Bakit magkaiba? Kay boss ang laki at ang ganda. Sa akin ang liit lang. Ang daya naman. Malamang, leader siya at maraming ginagawa. Ikaw drummer ka lang. Pareho ba yon? Pasalamat ka mayroon ka, ang dami mo pang reklamo. Mayaman ka kaya tama ka parati. Kahit kumakain na, ang ingay pa rin. Hanxu, huwag na tayong sumabay kumain ng chocolate sa mga lalaking yan. May alam akong masarap na ice cream shop. Ililibre kita. Girls bonding muna tayo. Sige, sabi mo at Ruwei. Mauuna na kami, babay. Sige, aalis na rin ako. Hay, ang mga kabataan ngayon. Ang daming alam. Mag-ensayo lang may regalo pa. Sokolating pangkaibigan. Ano yon? Hansue, may naiwan ka. Para sa'yo to. Ano to? Sinubukan ko lang gumawa. Dark chocolate. Hindi masyadong matamis, sana magustuhan mo. Ang daming chocolate. Hindi ko naman ito mauubos. Talagang mapagbigay ang mga kababaihan ngayon. Anak, huwag kang kabahan. Normal lang dapat. Gawin mo lang ang makakaya mo. Ikaw ang pinakamagaling.
Hoy bata, huwag mo akong ipapahiya. Ipakita mo ang angas ng pamilya Wen. Huwag kang mag-alala pa, gugulatin ko sila. Apo. Bawasan ang sungit. Makisama ka ng maayos. Opo. Lolo, manood lang kayo dyan, magpapakitang gilas kami. Lolo, nakalimutan mo na ba ang ganitong eksena? Ang lolo mo ay humarap na sa libu-libong sundalo noon. O, hindi ba ito ang mga tumutugtog ng baduy na instrumento? Ang lakas ng loob pumunta dito. Dahil lang sumikat kayo. Sa isang maliit na pagtitipon, akala nyo magaling na kayo. Pambansang kompetisyon ito. Hindi ubra dito ang pagpapapansin nyo. Para lang makalusot. Suona, guzeng. Pipa at tambol. Talagang makaluma. Huwag sana kayong magkalat sa entablado mamaya. Anong sinabi mo? Gusto mo ng away? Shaying, huwag kang padalos-dalos. Brother Yan, ang sama ng tabas ng dila nila. Kapag pumatol tayo dito, tayo pa ang mapapasama at magkakaproblema. Kung gusto nating manalo, sa entablado tayo lumaban gamit ang musika. Tama. Bakit pa tayo makikipagtalo sa mga walang alam? Magkita na lang tayo sa entablado mamaya. Alis na tayo. Nagyayabang pa. Tingnan natin kung paano sila iyak mamaya. Ah, Nakakabuwisit, sila pa talaga ang una natin nakita. huwag niyo nang pansinin yon, magtipid kayo ng lakas. Galingan natin mamaya. Repasuhin natin ulit ang ritmo. Lalo na yung pagpalit ng tono sa second movement. Sige, dalian natin habang may oras pa. Excuse me. Mga miyembro ng folk music group, pumunta kayo sa inspection room 3 para sa per-match check. Malapit na kaming magsimula. Pasensya na. Kasama ito sa patakaran. Tara na, baka mahuli pa tayo. Ang daming arte. Anong nangyari, punong elder? Pinatulog ang bantay, nawawala si Angran. Baka nakatakas na siya. Ano, siguradong pumunta siya sa venue ng kompetisyon. May masama siyang balak kay Lolo. Sabihan agad ang mga tauhan natin doon na magbantay ng maigi. Opo. Ayos lang tayo. Magsisimula na ang inspeksyon. Pakibilisan naman, kami na ang susunod. Kailangan ng individual na pagsusuri. Patakaran to. Anong problema, leader? Wala. Sana nag-isip lang ako ng masama. Tapos na ang inspeksyon. Good luck sa performance. Sino ang may gawa nito? Paano ko pa ito magagamit? Mga walang hiya, dapat pala binugbog ko na sila kanina. Paano na to? Tayo na ang susunod. Kung walang suona, wala tayong leader. Nakadepende pa naman sa kanya ang pasok at bagsak ng kanta. Huwag kayong magpanik, brother Yan. Paanong hindi magpapanik? Mauna na kayong 3 sa entablado. Ano, kaming 3? Eh, ikaw. Maghahanap ako ng suona na magagamit. Pero wala na tayong oras. May paraan yan. Magtiwala kayo sa akin, magtiwala kayo sa sarili nyo. Kahit walang suona. Kaya nyo ang unang bahagi. Babalik ako agad. Huwag kayong mataranta. Kompetisyon ito, tara na. Nakakainis, visit. Ako na tagabantay ng templo. Mukhang mawawalan na ng trabaho. Matagal na tayong hindi nakita, kaibigan. Saang banda ka galing? Nagsimula na ang palabas, bawal nang pumasok. Sa folk music group ako, may inasikaso lang. Bawal sabi. Sumusunod lang kami sa utos. Nagsimula na, bawal na umakyat ang performer. Makakaapekto sa stage effect at camera. Hindi ka pwedeng dumaan dito. Sige, pasensya na sa abala. Hindi ba may suona player sila sa litrato? Nga, dapat suona ang bida. Bakit wala? Anong gagawin natin? Wala pa si boss. Paano kung sumablay tayo? Mamamatay na ako sa kaba. Han Xue, anong gagawin natin? Naniniwala ako kay Yan Shaoqing. Tama siya.
Magtiwala tayo kay boss. CJ, Yan Xiaoqing, tingnan natin kung makakabawi ka pa. lagot na. Wala pa siya kahit walang suona. Kaya nating tapusin ito. Iyon ang suona ni Lolo. Sumagot ito sa tawag niya at lumipad papunta sa kanya. Heto na. Ang galing, ayos. Bravo, ang galing. Napakaganda, ang tindi. Imposible, anong klaseng kapangyarihan ito? Diyos ko, hindi ka panipaniwala. Sa tagal ko bilang host, ito na ang pinakaastig, pinakamahiwagang pagtatanghal. Maraming salamat sa Folk Music Revival Band sa paghahatid sa atin ng walang katulad na palabas. Lampas na ito sa galing ng teknikalidad. Ito ay koneksyon ng kaluluwa. Himala ng musika. Hindi ko akalaing may kapangyarihan ang musika na magpatindig balahibo at maging ganito kadetalyado. Binago niyo ang pananaw ko sa musika. Binabati ko ang Folk Music Revival Band sa kanilang panalo. Sila ang kampiyon sa taong ito. Sa National Youth Art Competition. Buisit, bakit nagkaganito? Hindi, kailangan ko nang umalis. Anran, hindi ka na natuto. Wala ka nang kawala. Yesu Anran. Inaaresto ka namin sa salang paniniran ng gamit. Pagtatangkang mandaya sa kompetisyon. At pakikipagsabuatan sa iligal na grupo. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Hindi nyo kasi nakita. Noong tumunog ang suona mula sa likuran. Kinilabutan talaga ako. Nga, maaasahan talaga si Ginoong Antigo sa oras ng gipitan. Parang espesyal ang suona na iyon. Galing yon sa isang matalik na kaibigan. Dumating siya sa tamang oras. Para sa karangalan ng eskwelahan natin. Para sa kinabukasan ng tradisyonal na musika. Kampay, kampay. Kampay, kampay. Magaling kang bata ka, hindi mo ipinahiya ang pamilya Wen. Sa susunod, ayusin mo pa ang palo mo. Pa, dahan-dahan lang ang bigat ng kamay nyo. Nahuli na si Su Anran. Nakita ko nga. Tingnan nyo, top trending tayo. Folk Music Fairy Band. Paglabas ng suona, walang makapapalag. Pambansang koponan, nanunog ng kalaban. Hehe, sabog ang comment section. Patingin, patingin. Patingin ako. Kunan mo ko habang nagda-drums, dali. Tama na yan. Puro si leader at ang pipa ko ang nasa close-up. Yun ang daya. Hahaha. Ang tagal ko nang hindi naramdaman ito. Masaya talaga ako ngayon. Lolo, congratulations. Tagumpay nating lahat ito. Lolo, yung suona mo. Buong buhay ko na siyang kasama. Konektado ang puso namin, may sariling isip. Naramdaman niyang kailangan ko siya, kaya lumipad siya papunta sa akin. Nakakamangha naman yung nasa templo. Siguradong takot na takot ang matandang nagbabantay doon. Kailangan kong magpaliwanag mamaya. Ang tagal na niyang naghihintay. Panahon na para makalanghap siya ng sariwang hangin. Noong nasa entablado ka, ang liwanag mo. Napapaligiran ka ng maraming magagaling na kabataan. Bigla kong naramdaman na lumaki ang mundo mo. Ang init sa pakiramdam. Parang hindi mo na ako kailangan. Ay naku, iyon lang pala ang inaalala mo.
Kahit gaano pa kalaki ang mundo ni Lolo, ikaw pa rin ang pinakamamahal kong apo. Ikaw ang pinakamahalagang koneksyon ni Lolo sa mundong ito. Kung wala ka, baka kung saan-saan pa rin lumilipad ang kaluluwa ni Lolo talaga. Naman, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Anong sunod na plano? Kailangan ayusin ang angkan. Ang pagpapakilala sa tradisyonal na musika ay magandang simula. Ako na ang bahala sa angkan tungkol naman sa musika. Nagsisimula pa lang ang entablado nyo, hindi ba? Nakita ko sa internet, inaabangan na nila ang sunod nyong pagtatanghal. Siyempre, simula pa lang to. Ang layunin natin ay iparinig sa buong mundo ang tunog ng tradisyonal na musika. Ipakita sa lahat kung ano ang musikang tumatagos sa kaluluwa. Sige, susuportahan kita at ang banda mo. Gamit ang 1,000 taong ritmo. Para sa matatag na kabundukan at ilog, gamit ang sinaunang himig para sindihan ang bagong umaga. Naway ang bawat kamay na nagpapasa ng sulong ay magdala ng sibilisasyon sa mga bituin. Magpatuloy magpakailanman. Ang pamanang kultura ay walang hanggan, walang katapusan.